Naman tayo sa Mines, isa sa mga pinakamabilis na mapa for this match. At sakto, nagkikita na sila sa gilid, sa gitna, sa kaliwa, ang Friends of Alex ay nasa kanan, ang Random ang nasa kaliwa, ang blue team. Ngayon, sino kaya ang mas magaling sa dalawang team natin na ito? Nako, naka first blood ang Friends and Alex and Friends. Pero nakakabawi ang Random, walang problema dito, pantay na pantay ang laban natin. Pero unti-unti nang lumalamang ang Alex and Friends kahit papaano, mukhang hindi nadadala sa skins ang lakas. Mukhang pinag-iinitan yung Nova na cloak. Ngayon, okay na to. Good job. Medyo lamang ang Alex and Friends dito. Kung mag-farm sila ng XP sa taas, that would be great. That would be amazing. Pero hindi, mainit ang mga dugo ng ating mga laban. Wow, naka bare mantle pa si Murad, Mafurion, sorry. Murad din tuloy. Nako, si Kerrigan din. Nako, nabala ng mga skins. Pero ang mga skins yung unang nahuhuli dito sa laban natin. Bala, namatay na naman. Nako, makakauwi kaya to si Muradin. Oops, managed to go in. Pero si Illidan, nako, pumasok at tumakbo at mukhang napahamak niya pa si Chen sa laban na ito. Chen, saan ka pupunta? Tatlo yung umahabol sa'yo. Makakauwi ka pa kaya? Si Malfurion bumabalik para gumante, pero he's too late. Okay na sa kanya. Sabi niya, at least naaganti ako sa team natin and ang laban natin ay medyo tied up. Konti lang yung lamang ng Alex and Friends. Pero kailangan lang ng Random mag-farm ng konti para makahabol. Actually, tinan mo, nauna pa sila sa XP. Ayun na, nagbukas na ang mina. Sino kaya makakuha ng 100 Skull Golem dito sa laban na to? Kasi sa last game, parehas silang biktima ng 100 Skull Golem. Ngayon, sino sa kanila ang magkakaroon ng opportunity para makagante at ma-reclaim ang kanilang titulo? Pero hindi na alam dahil nagkakagulo na naman dito sa gitna. Talagang never ending talaga ang explosive na bakbakan dito sa Haunted Mines. Ngayon si Bala, mukhang tino-focus fire ng kabilang Bala, pero nahuli siya. Nako, 3-on-3 ang laban natin. Sino kaya? Mukhang si Chen, babalik. Pero si Muradin, nauubos na rin ang buhay. Nako, Brightwing and Bala, laban kay Kerrigan at saka kay Nova. Kailangan siguro nag-focus fire sila. Bumagsak si Kerrigan. Pero si Bala ay wala nang buhay. Isang magandang snipe lang ang kailangan. Si Afterhate, mukhang nagbagong isip. Wisely going back. Sabi niya, oops, I'm out of here. Nothing to do here. And finally, after ng minuto, mukhang wala pa rin kukuha ng skulls. At mag-retreat ang dalawang hero natin na sugat na sugat. Meanwhile, yung reinforcement heroes natin, pumapasok na. Mukhang magkakaroon na naman ng mainit na laban dito sa bottom. Sa pagpasok ng mine, si Muradin, ang lakas ng loob, pumapasok mag-isa. Pero ang reinforcements niya, si Bala at saka si Nova, andito na. Si Illidan, hinahampas si Muradin, pero malakas ang stun ni Muradin. Si Kerrigan, pinofocus fire. Small figure, nauuna. Si Illidan, babalik na naman. Nako, medyo nauubos na ang buhay ng blue na Bala, pero nahampas siya sa mukha ni Illidan. Nauuwi na naman. Habang si Muradin nasa likod, nagiging baboy. Si Rehgar, malakas ang loob, teka hilang daw siya. Hindi, hahampas din siya para bawi naman sa DPS nila si Muradin. Dangerously low ang HP pero humahabol pa rin si Rehgar. Nako, sinusubukan niya mag-stun. Mukhang sinasakripisyo niya ang sarili niya dahil pumapasok si Illidan. Pops, nice job there by Muradin and namatay si Muradin. Grabe. This is very scrappy. This fight is very scrappy. Hindi natin alam kung sino yung mananalo dahil constantly silang naghahampasan sa mukha. Kumbaga, parehas nagbabato ng mga punches ang mga boxing natin, mga boxers natin. Talagang gusto nilang mapakita na sila ang worthy sa third place kahit papano. Lalo na si Muradin, grabe. Ang init ng puso ni Muradin, talagang hot-blooded siya. Kumbaga nasa anime tayo, siya yung bida ng Gundam. Kung sino man yung bida na teenager na talagang ginadala lang sa lakas ng loob at init ng puso yung powers nila. At speaking of init ng puso, ito na naman tayo, magkakaroon na naman ng laban sa gitna. Si Brightwing, nahuli na naman. Pero si Muradin wala ng buhay. Hindi ko alam kung paano niya balak tangkihin to dahil lang kanyang team ay unti-unti nang umuwi yung block. Talagang sulit na sulit si Chen. Tinatangki lahat ng damage at mukhang mamatay na siya. Si Muradin finally going down as well. Si Kerrigan naiwan dito. Hindi ko alam kung anong balak niya dahil tatlo yung kalaban na nakaharap niya. Si Malfurion, sinusubukan tumakbo at nag-bait para kay Kerrigan. Unti-unti nang tinatapya si Kerrigan pero mukhang nauna pa si Malfurion. Si Rehgar, at wala ng buhay.
buhay. Hinahabol ni Illidan, malakas pa rin ang loob. Ngayon, si Illidan mukhang na-trap. Isang magandang heals lang. Ang katapat ni Iregar pero hindi umabot. Si Vala at saka si Illidan ngayon nakatras na laban kay Kerrigan pero nagbago isip nila. Mukhang pumasok si Illidan pero hindi rin tumagal. Ngayon si Vala, ikaw na lang ang natitira para sa team mo. Kailangan mo nang umatras. Pero may surprise sa gilid. He misses the shot. Pero si Vala, wala na rin buhay. Isang hampas na lang yan. Isang talon na lang yan. Ops, kaya lang hindi umabot. Ngayon, sa taas naman, bumabalik na si Jake at saka si Skip. Pumapasok sa gitna. Wala pa rin akong napapansin na masyadong skulls ang team nila. Dahil napunta halos lahat sa, sa Alex and Friends. Ayan, random. Sinusubukan nilang kunin kung ano yung nandito sa golem. Pero at this point in time, mabilis mag-respawn ng heroes natin at pwedeng silang balikan ng Alex and Friends. Pero ang kabilang mga heroes ng random, sila Vala, tsaka sila Illidan, nandito sa harap, nanggugulo, nangahampas, sinusubukan bumili ng oras kahit na wala silang masyadong alam na mapapatay. Okay lang dahil nakakabili sila ng oras para sa allies nila para kunin yung skull. Pero hindi magpapauto ang Alex and Friends dahil sinusubukan nilang pumasok. Pero hinabol sila ng random at ito, nagkakagulo na naman tayo. Si Kerrigan, pinoprotektaan si Val na walang buhay. Si Brightwing, si Lemon, sinusubukan umuwi. Si Seymour, nasa likod. Mali ang pwestong pinasukan niya. Alam niyang delikado ang pwesto niya doon. So umiwas siya. Nasakripisyo ang kanyang kakampi. Pero on the offhand, nakuha naman ng ng random ang kanilang hinahabol ng mga skulls. It's 54-32. Sino kaya ang unang makakapag-push nito? At the very least, pwede pang magpantay ang mga skulls nila dahil 54-48 lang yan. Or 46 rather. Pero mukhang magkakaatake na naman dito si Chen. Hinahabol. Bakit kaya tangke lagi ang inuuna nila? By tangke, I mean si Illidan. Mukhang mamamatay na si Illidan. Oops! Nice one there. Si Kerrigan, hinahampas si Malfurion habang si Chen ay nahuhuli sa likod ni Vala. Unti-unti nang nalalagas ang random. Ang friends ni Alex talagang galit na galit. Gusto nilang gusto nilang ubusin agad ang kalaban nila sa laban na ito. Ang levels ay 8 at saka 7. The skulls are 65-35. And mukhang ang friends ni Alex ang lamang sa first golem sa laro na ito. Ngayon si Seymour at saka ang rest ng ng random kailangan nilang mag-defend. Kasi medyo malakas ang golem ng kalaban nila. Sila yung medyo behind ngayon sa sa pag-atake. Kaya tingnan natin kung anong magiging resulta nitong push na to. Timing ang pagkuha ng Siege Giants ng friends ni Alex. Dahil once na maglakad yung golem na to, makakatulong to sa pagpatay dun sa malaking skull golem na naglalakad na yan. Kung kukunin nila in the right moment, it should be enough. Medyo sa gitna makikita, siguro dito, outside of the gate. Ang mga knights, eto na, magandang timing nito para sa friends ni Alex and Friends. Dahil makukuha na nila yung knights na makakatulong sa pag-push sa already lamang nila na skulls. Nakita mo, medyo napalapit yung giants ng konti, pero mukhang hindi naman sila pinapansin ng golem, kaya walang problema. Speaking of golems, itong kabila ng malaking golem na punong-puno ng mga gems sa mukha, sumusugod at tinutulungan pa rin ng Siege Giants ang Alex and Friends. Pero on the other hand, masyado malakas ang golem para sa random. At yung Siege Giants nila ay medyo matagal at matabaho ang gagawin nila. Habang ang friends ni Alex and Friends pala ay nakaupo lang dito sa likod. Oops! Lumabas na ang mga heroic and there is it, the first one. Galing kay Nuba ang buhay na mano sa laro na ito. Nag-maelstrom na si Kerrigan. And there's the dive. Oops! Nahuli si Chen. Ngayon si Brightwing medyo wala na sa buhay. At unti-unti nang nauubos ang buhay ni Vala. Aabot kaya sa base. There's the stun. Isang pull na lang. Oops! Hindi umabot. Nauubos ang ult ni Kerrigan. At mukhang magiging steady na naman ng Alex and Friends. Babalik na muna sila. At hihintay nila tong malaking golem na to. On the other side of the map, nandun pa rin si Illidan nagpo-push para sa random. Si Illidan, si Vala, mukhang nahuli doon na hindi niya sinasadya. Ngayon si Illidan ang tanong, makakauwi kaya ng buhay si Illidan? Dahil parating na ang dalawang teammates ng Alex and Friends. Hinahabol na siya ang mga dashes niya. Oops, there's the stun! Oy, kaya lang kulang ang DPS ni Muradin. Mukhang hindi niya maaabot ang kalaban niya ito. Ngayon, back sa bottom. Ang random unti-unti nang nagre-regroup at mukhang magkakaroon ng away dito. Si Nova handang-handa na pumwesto. Unfortunately, nakuha pa rin ni Illidan ang libreng night camp na kinuha kanina nila. So sayang naman. Unfortunately, mukhang lulubusin na to. At si Illidan ay
Nahuli. Speaking of nahuli, si Muradin, siya nagkamali. Sinubukan niya mag-avatar, kaya lang I don't think this is gonna be enough. It's 4v1. At kahit anong tumbling ang gusto mong gawin, at hindi pa rin gagana yan. Oy, nauli nga naman si Illidan. Ang ganda nung orbital strike na yon ni Nova. At ngayon, nagkakaroon na naman ng isang magandang away. Si Nova ay hindi ko makita. Si Vala pala yung hinahanap ko na unti-unting namamatay. At ngayon, si Malfurion, hindi na nagtagal si Chen. Ang ganda ng heal nun. Unfortunately, hindi naman dapat may full heal si Rehgar dahil hindi mo kailangan yan, men. Ang full heal mo yung mga tangke. But that's okay. Kung ano man yung gumagana para sa team nyo, yun ang gamitin nyo. Si Lemon barely papasok sa base. Swerte mo, boy. Nabuhay ka pa. Si Chen, wala namang skulls pero nasa mine. Nag-scout lang siya just in case may mga naiiwan doon. Random. 1 level down versus Alex and friends. Pero hindi problema yan. Isang magandang engagement lang yan. Magkahampasan lang sila ng maganda. At pwede silang bumawi. Speaking of hampasan, medyo maaga yung paghampas nila ng Siege Giants na to. Imbis na tutulong to sa paggawa ng golem, mukhang i-risk na lang nila na gamitin to para mag-push habang distracted ang Alex and friends. Meanwhile, feeling ko hihintayin yata. Nope. Mukhang kukunin na rin to ng Alex and friends para makatulong sa pag-push. So magkakaroon sila ng kaguluhan sa gitna. Na naman, as a result, ayan, mukhang mas malakas ang pwesto ng random dito. Madami silang hero sa gitna. Inahabol si Muradin. Inuna na naman ni Illidan. Mukhang makata si Illidan pero napabawi siya. Sa baba naman si Vala ay inahabol si Kerrigan. Napatay niya. Pero unfortunately, yung kabilang Vala naman ay bato ng strafe. At ngayon na si Chen. Mukhang nagalit na at umikot-ikot na. Hinahampas na. Oy! Nahuli pa si Brightwing dun sa magandang orbital strike na yon. And there's the ult para kay Malfurion. Will it be enough para sa heal? Si Rehgar humabol with the heals para kay kay Muradin. At si Vala para sa random ay mukhang hindi na makaka-uwi si Chen, however, at saka si Malfurion mukhang iba ang balak sa buhay at sila ay makaka-uwi safe and sound. Meanwhile, para sa random, si Illidan kumukuha na ng mga skulls. Alam niya na kung anong trabaho niya. Sabi niya, ikaw yung kukuha niyan para makapag-push yung team natin ng maayos. Kaya alam mo, ini-ignore niya tong napakahalaga na middle lane ng mga skulls. Importante yan. Huwag mong kakalimutan yan, Illidan. You have to get that first. Do not worry about it. The others for a while. Si Jake, gamit niya ang Malfurion. Hinahampas na naman niya ang mga skulls. Whatever he can. Si Seymour at saka si Nickel Kata. Si Nice Kata. Mukhang nagkakaroon ng komprontansya dito sa gitna. Pero alaman ni Nice Kata na medyo malakas si Illidan at nag-back na lang siya dahil mahirap na. Ngayon, itong giant na to, mukhang inuunahan na ng Alex and friends. Unti-unti na nilang tinatapyas habang ang random paikot-ikot na kumukuha ng mga nakaiwan na skulls. Medyo lamang ang random dito. Makakuha lang sila ng konting skulls from Alex and friends at nagiging lamang na sila. Pero itong komprontansya na naman, nag-away na naman. There's the strafe. Nauna si Illidan. Pero yung bala nila, nagkakaroon ng sabugan. No, ang scrappy talaga ng laban na to. Nakukuha pa rin ng random ang mas madaming skulls so makakapag-push sila ng mas malakas. At ngayon, ang counterpoint naman dyan is ang Alex and friends na patay nila ang random. So magiging pantay pa rin to. Once na mag-spawn sila isa't isa, mas malakas yung golem ng random pero patay lahat ng heroes ng Alex and friends. Tingnan natin kung magiging pantay nga ang pag-push dahil parehas na silang nasa inner base. At magiging factor kaya ang 59 sa 41 na blue golem. Alex and friends, sinusubukan nilang depensahan ito. At on the other hand, ang mas mahinang golem ng Alex and friends ay dinedepensahan ng random na mukhang babagsak ng mabilisan at usually looks like sabay silang magkakabagsakan at this point in time. And mukhang magiging tie na rin ang pag-push nila. The question is how much damage ang masusustain ng both teams natin. Out of the blue, pumasok ang orbital strike pero it was not enough to kill. Dahil salamat kay Brightwing, may mga heals ang nakuha ang random. Alright, so there it is. Two levels down pa rin ang random. Pero isang magandang laban lang ang kailangan nila. Again guys, yun lang naman ang sinasabi ko. Isang magandang laban lang ang kailangan nila at magkakaroon na ng sabugan dito. Speaking of sabugan, nandito na naman tayo sa mga creep camps. Naghahatakan na naman sila. Mukhang inuna ng Alex and friends ang Knights at naswertehan sila dahil ang random inuna nila yung Giants. So, ibig sabihin, libre sa kanila yung Knights. At mas importante naman yung Knights sa Giants, to be honest. Which is why mas maganda yung decision ng friends ni Alex.
Meanwhile, ito, si Illidan doing his job, pushing na naman. Ano bang ult na kinuha ni Illidan? Gusto ko lang makita. Metamorphosis. So, isang brawler si Illidan. Okay, good job. I would have preferred... actually, maganda ang Metamorphosis para sa Mites. Because medyo close combat yung mga laban dito. Mas malakas yung tatamaan mo ng pag-transform mo, yung AoE nun. So, you'll be able to use that a bit more effectively than Hunt. Kasi maliit lang naman yung mapa. Kaya mo namang tumakbo na lang, imbes na mag-hunt pa. Alright, here we go. Mukhang pupush na naman ang Alex and Friends sa taas. Yung subukan nila mag-gank, si Malfurion inuuna. And there is the orbital strike. Mukhang naubos ang buhay ni Illidan. Wala siyang pang-heal. Ngayon si Vala na pauwi. Talagang yung dalawang DPS pa yung nahuli. Para sa, para sa random. Medyo masakit yun. Kasi ngayon, puro heals na lang natira sa kanila. Ano ngayon na magiging sustain nila? I mean, madami silang sustain. Pero ano yung magiging DPS nila sa laban na ito? Si Chen, mukhang hinahabol pa rin ni Vala. Pero nakakalimutan ni Vala na matigas ang mukha ni Chen. At hindi siya basta-basta mamamatay. Agad hindi siya nag-focus fire. Speaking of basta-basta namamatay ito, si Malfurion, mukhang hinahabol ng tatlo. Unfortunately, it's not gonna be enough. Masyado siyang malapit sa mga defensive structures para bigla na lang ma-pick off. Si Illidan ay magre-respond in 4 seconds. Unfortunately, it's not gonna be enough time dahil babalik na lang ang Alex and Friends at magre-recover sila. Dahil di na nila kailangan mag-push at this point. Kukuha na lang sila ng skulls and maybe hopefully finish this game in a very quick manner. Speaking of finishing this game, ang Alex mukhang hindi na maghihintay. Ayaw na nila mag-skulls at sinusubukan nila mag-pressure dito sa top. Unfortunately, all 5 players ng random ay nandito. Humahampas sila. Mukhang si Muro din kailangan ng umuwi. Hinahabol sila unti-unti ng random, which is being very good in terms of distraction dahil si Rehgar nasa baba at kumukuha lang ng skulls. Kasama lang niya si Kerrigan ngayon at kinukuha nila yung middle skulls. To be fair, yan ang pinaka-importante talaga sa mga nakakalat na skulls. Si Vala, si Josh, medyo malakas ang loob. Oops! Kala ko mag-dive ka dun eh. Delikado yan. Malakas ang kalaban mo ng team. Ayun na, magkakaroon naman tayo ng confrontation. Pumasok si Chen. Dinidish out niya yung mga kalaban. Unfortunately, for the enemy Vala, medyo napalayo. At nito na, nagkakaguluhan na. Nice strafe there from Josh. Pero yung Maelstrom talaga ni Boo, medyo masakit. At na-heals pa siya ni Rehgar na medyo talaga pag nakapwesto si Kerrigan, hindi mo talaga maiisip na kung gaano kalakas ang hampas niya. Pero si Rehgar mukhang uuwi na dahil wala na siyang buhay. Pero si Nova nakaabang. Ops, or not, maybe not. Nag-abang siya. Nakakuha siya ng kills. Si Chen naman tinatangkilaan ng damage. Si Boo, hinahampas niya lahat ng kaya niya. At mukhang mauuna pa si Nova sa hampas na to. Si Brightwing. Oy! Nice stealth there. Ngayon, si Chen, sinusubukan mag-sustain ng shields na to. Oy! Nice! Inuna niya si Brightwing. Unfortunately, mukhang mali yung ginawa mo at nireveal mo yung sarili mo. And he goes down. Skips. Ngayon, ito, si Nova. Chen at saka si Brightwing pinag-iinitan si Kerrigan. Hindi na nila alam kung anong mangyayari dito dahil masyadong malakas ang damage ni Kerrigan. Pero unfortunately, wala siyang heals tulad ni Brightwing at saka ni Chen and he goes down. No problem. Ito naman on the other side, si Josh going back in to try and help si Skips na kumukuha ng mga skulls. Lamang ng konti for now at least. Alex and Friends. Unfortunately, patay sila. Wala sila kanilang nasa baba. At pwedeng kumuha ang random na mga skulls. Kunin nila at makakahabol sila. It's still 36-10 and pwede nilang habulin yan. Maka 50 plus lang sila. Maka 60 lang sila. Malaking bagay na yon in terms of golden proof. Alright, so mukhang dumating na ang rest ng team ng random at tinusubukan nila. Pumapasok sa maling teritoryo ang dalawang miyembro ng team ng Friends ni Alex. Ito na, nagkakabugbugan na. May isa pang dumating na Vala to try and do whatever she can. Unfortunately, mukhang na-focus fire siya. Ang mga tangke ay na-separate. Naiwan na lang. At wow, oh my god. Mukhang nagkakahirapan na dito para sa Friends ni Alex. At napupush back sila ng random. Oh my god, that is a surprise. Pag nakuha pa ng random tong laro na to, my G. All in all, very exciting match na nakukuha natin ngayon. Si Nova mukhang mag-decide na kumuha ng Giants or at least check kung sino yung nandyan. Si Seymour at saka si Chen. Si Seymour at saka si Skips nag-push out sa gitna. Whatever damage they can do bago lumabas ang 53-47 golem in favor
of random for once. Ngayon, napa-heroic ngayon si Rhaegar at mukhang nasayang ang heal niya. He could have just gone back. Hindi ko alam kung bakit na kino-contest to mag-isa without reinforcements. That's very dangerous. Pero hinahampas si Chen. Alright, if you decide, oy, there's the support. Nice one. And mukhang babagsak si Illidan with a nice attack there. Oh, kaya lang hindi. Masyado talaga matigas si Illidan. Oh my God, sabi ko sa iyo, medyo delikadong ginagawa mo. Maganda yung orbital shot, yung orbital bombardment. Unfortunately, it's not gonna be enough. It's Illidan and Chen. Still 2v1 and at least medyo pantay na ang levels ngayon. For what it's worth, yung golem ng random, doing great job in pushing out, using its very big nature to attack and do as much damage as he can. On the other side, yung weaker golem ng Alex and friends, they're getting defended. But the amount of damage is about the same naman. Kahit mas mahina yung fort ng, or rather yung golem ng Alex and friends. Oh my God. May natira pang 600 HP. Dito naman sa kabila. 400. Halos parehas lang. Okay, mukhang ito na naman. Magkaka-contest na naman tayo sa gitna. Nagiging tradisyon na to sa mapa na ito na pagkatapos i-depend ang golem, papasok na agad upang magkaroon ng laban sa Knights kasi magandang pushing ability yon. Nice! Coming in! Oy! Ang shot ni Nova medyo napaaga. Wala masyadong nakuha. And wow! Random. Mukhang umaangat sila sa laban na to. Nakuha nila yung Knights and looks like they're gonna be picking off heroes. Vala and Muradin going down. It's 4v2. At mapapauwi si Nova at si Rhaegar na papadepensa na lang dito. Masakit dito, makakapag-push ngayon ng random. Unti-unti silang nagko-claw back into the game. As in, ibig sabihin, tinan mo kanina, they're getting dominated. Walang question yun. Nakakain sila ng tawag doon, na friends ni Alex. Pero somehow, they're getting back. At pumasok pa si Brightwing ang lakas ng loob. At ngayon, trap na sila parehas ni Chen sa loob ng base at na-focus fire ni Nova. Unti-unti silang nauubos. Sinusubukan lumabas si Skips pero imposible yon. Si Seymour, pumatok siya para mag-take ng damage and hope and miraculously na-save niya both him and Chen and Skips. So, maganda yung play ni Illidan doon. Pumasok siya to take some damage. And speaking of taking damage, ang friends ni Alex ay mukhang masyado na ang take na damage nila, nanghina na, down to their last forts, and ng core nila is vulnerable. So, we will see how, if gusto nang tapusin ng random to, or if they're gonna play it safe and go back, because ang friends ni Alex ay nag-respond na, and they're gonna be trying to chase down whatever they can. Si Brightwing, mukhang nahuli. Oops, there's the stuns, there's the slows, and mukhang magte-teleport siya. Oh, okay sana, kaya lang iba yung nilipatan ni Brightwing. Di nila napansin. Nandun pala si Chen. I mean, si Skips. Alright, this is a very unusual usage of the skill. Sayang naman. But it's okay. If it works for them, right? Ngayon, speaking of working for them, nagkaispatan. Makita nila Jake na pumasok ang friends ni Alex sa baba. They're gonna be trapping them. Si Chen doing his best at mukhang yung dalawang Vala doon pala yung isa. Nagduelo sila. And ang gulo talaga. Hindi ko alam kung sinong nanalo dito kasi kaliwat kanan namamatay ang mga hero. Looks like friends ni Alex ang naging ahead in this fight. And Vala ang huling natitira. At least sa vision ng friends ni Alex, he's gonna get chased down. Si Illidan naman probably should not be chasing them. Illidan, do not do it, man. Do not do it. Itong giant na to, itong siege golem na to, or rather golem, it's gonna be providing friends ni Alex and friends a lot of skulls para makabawi sila. But si Illidan, ginagawa niya yung trabaho niya kanina pa, so they have 48 skulls. Just need a little bit more and they'll be able to push out from the bottom lane. Unfortunately for them, ganun din yung kailangan ng Alex and friends. Konti lang para lang mapatay nila yung last hit ng Oops! Bago natin pag-usapan yan, pumasok si Illidan out of nowhere, trying to desperately to get as many skulls as he can. The stun is, oh my God, that stun! Mukhang hindi alam ng friends ni Alex kung anong gagawin. And right now, Illidan, Seymour is finishing off. Kinakain na niya ang natitirang heroes ng friends and Alex and friends.
Very fortunate stun there from the Siege Giant. Nabigyan pa ng buhay ang Random. And it looks like this game is gonna go a bit longer. Back and forth talaga. Minsan Random yung ahead, minsan Alex and friends. Sobrang scrappy yung game natin and I love it because puro laban. Wala mo siya, parang throw caution to the wind. No, we'll fight here, then we'll fight there, then we'll fight here. Kita mo, after nitong mga golem na to, mukhang maglalaban ulit sila para sa Knights. Ang tanong is, will they have enough buildings left for that? Ang Random, kailangan lang nila mag-defend dahil mas delikado ang position ngayon ng Alex and friends kasi mas malaki yung golem nila. At kailangan nilang i-take down tong golem na to as much as possible. My God, that damage! Down to 67%. Pack 64. Unti-unti nang namamatay ang core ng Alex and friends. My God, Random. The more scrappy lineup, the more scrappy gameplay. Sila pa yung nakakabawi sa laban na to. Nako, 28% and 50% pa yung golem. My God, and there's... Oh my God, totoo ba ito? The comeback! The GG! Random takes the game! My God! Kita mo yun? Parang all game sila yung behind, tapos isang magandang clash lang. Dun sa magandang hampas ng golem na yun, na-stun.